Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! I have been implicated in the smuggling of onions and garlic. Yet, time after time, my faceless accusers have yet to prove their allegation. I challenge whoever they... Ang tagal ng kwento, napakatagal ng problema to mga kaibigan, sa totoo lang. Hanggang ngayon, di pa rin bumababa yung presyo ng sibuyas. are to muster enough courage to come out in the open, instead of remaining anonymous, to show evidence of my complicity, instead of feeding lies behind my back. Unless they take this challenge, all their claims Mr. should Chair. be taken with a grain of salt. Mr. Chair, if I may be allowed to interject. Yes, May with gusto the indulgence of Ma'am Lea, may I know the concern of the Honorable Janet Garina? Mr. Chair, I do fully empathize with the honorable resource person, but I find it very personal to have all these things being mentioned. She's mentioning allegations and everything without the proper presentation of facts. And since this is a committee hearing that you would like to intend to find out the culprits of why onions and possibly other agricultural commodities are skyrocketing in terms of prices, I find it somehow not in order to be focusing on the personal personal feelings and emotions of the honorable resource person. Mr. Chairman, gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung may tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Para malinaw lang po. Your Honor, yun nga po ang nakakalungkot kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa sibuyas. Sir Chairman, just a follow-up. Sinabi mo kanina na ikaw ay sinasabotahe. Tama ba ang aming conclusion na ngayon, bagamat may allegation ka that there was a sabotage against you, you don't know any person na nagsasabotahe sa iyo, or you don't want to disclose the names of these persons? Your Honor, ang sinasabi ko pong sinasabotahe ako ay yung pagsira sa aking pangalan. Okay, so baka, Okay. sino yung sumisira sa iyong pangalan? Let's be direct. So siguro pa po pwede po natin makita sino po ba talaga yung mga tao Okay. na nandun sa meeting. Hindi mo alam kung sino ang sumisira sa iyong pangalan. Sa ngayon po, siyempre, hindi ko pa po talaga masisigurado na sila yon. Pero nga po, mas clarify po tayo na, Your Honor, Grabe yung mga sagutan dito mga kaibigan. Ano? Parang away kapitbahay, ganun. ang sinasabi ko po, sinasabotahe dahil nakikita mo nyo naman po kung paano po nilang sirain ang aking pangalan. And yet, alam naman po natin, yung ating mga inventaryo, kung sino may mga hawak na stock, na kung saan, magpapakita po yan ng report doon po sa inventaryo ng ating, kung saang ahensya, yung pong nagre-report. Yeah, So, Mr. final question, sa madaling salita, wala kang masasabing sino mang tao. Yes or no? Sa ngayon po, no. No. At posible ba na alam mo ang tao kaya lang ayaw mo sabihin ang pangalan? Kami po ay nagkakaroon din ng sariling confirmation po muna at ito po ay ibibigay ko po sa inyo in written pag ito po ay na-confirm namin. At gano'ng katagal bago mo makumpirma para hindi namin asahan ng mahabang panahon? Grabe yung mga tanungan mga kaibigan, diretsahan. Ano? Pagbibigay mo ng mga dokumento? Siguro po, pagbigyan nyo lang po ako sa susunod na hearing, baka magkaroon na po ito. Kasi po, kailangan ko din po silang i-validate based po sa mga report at based po sa nakikita ng mga ating mga task force. Okay. Just to refresh your memory, do you remember that I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders? Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing, way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. Natatanda mo yon? Yes po, correct ko lang po kayo, Your Honor. Not onion queen na sinasabi nila. Garlic po yan po, Your Honor. Garlic. Not onion. Yes, Your Honor. No, that was an onion investigation. Okay.
Okay. I'll just read a portion, and this is a public document. Whereas, according to Volunteers Against Crime and Corruption, Counsel Attorney Ariel Genaro Javid, the only companies that were given importation permit by the PBI were limited to companies owned by the driver, clerks, and other household of Leia Cruz. And this is importation of garlic and onion as early as 2014. And in that particular case, you also mentioned that there was a case filed against you before the Ombudsman regarding this issue. My question is, what happened to that criminal case before the Ombudsman? Your Honor, nakapending pa po. Kasi yung kanilang pinipresent na kanilang mga tawag dito, witness ay lagi pong hindi available. Pending for investigation. Yes, Your Honor. Okay. May I recognize Kong Dante Marcoleta to be Salamat followed po. by the Honorable Ria Vergara for their quick clarifications. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, itong pagdinig na ito is about hoarding. Ngayon, ako concentrate po yung ating pagtatanong kay Mrs. Miss ka ba o Mrs.? O Mrs. Lea, siya po ba yung hoarder? Hindi po, walang biro kasi ang alam ko, kaya ako dumalo rito, naharap tayo sa problemang pag-hoard ng sibuyas at saka bawang. Eh kanina pa ako nakikinig, parang sa kanya po nasa sentro ang usapin. Eh gusto ko malaman kung siya yung hoarder sapagkat kung gano'n, eh talagang sa iyo mapupunta ang usapan. Kayo ba ang hoarder? Hindi po, Your Honor. Hindi po kasi sa tanong ni Congresswoman Garin kanina, sabi niyo farmer kayo eh. Pero ang nababalitaan po namin, pinupuntahan niyo yung mga farmers na nagpo-produce ng kayo ang nagpipinansa kanila. Kaya akala mo farmer kayo, pero kayo yung nagbibigay ng financing sa mga farmers na nagtatanim po ng sibuyas at saka bawang. Tapos kayo po yung bumibili. Pagkatapos nawawala po yung binibili nyo hanggang sa walang mabili. Ganun na nangyayari. Sabi nyo kanina, ang presyo po, Mr. Chair, narinig ko, sabi nyo yung presyo ng sibuyas ay dikta po nung production cost nila. Tama ba yun? Bibigyan kita ng halimbawa, nagtanim po ako ng sibuyas. 3,100 square meters po. Siguradong alam mo, dahil ikaw, marami kang kausap ng mga farmers. 3,100 square meters. Square meter, o nga. Ang aking production cost ay 63,000. Magkano mo dapat bilhin per kilo? That's 3,000. Ano? Hindi na nakapagsalita. Pag po, kung 3,000 Natameme na siya rin mga kaibigan. square meter, ang inyong po nga, kung 3,000 square meter po, Your Honor, ang sinasabi niyo po na Kukunti lang natanong. 3,000. Hindi naman ako maraming lupa, kukunti lang. Gusto ko lang magtanim para makatulong ako sa ekonomiya natin. Sige po. Binenta ko po noong January 28. Ngayon kung talagang sa production cost ang basihan, magkano dapat na binili sa akin per kilo? Kasi po, ang production cost po ngayon dahil sa pagtaas ng ating mga inputs, umaabot po ng, depende po Hindi nga sa 63,000 nga, binibigyan na nga kita eh. 63. Fertilizer, land preparation, yung nililinis mo, pagkatapos dinidiligan mo, lahat na. Kinuwenta ko po, 63,000 lang ang production ko. Magkano dapat binili? Kung 3,000 Grabe Pag mga ganito usapin mga kaibigan, kung sakali mo mabagal ka sumagot, mabibisto eh. Kumbaga di mo alam yung mga sinasabi mo, ganun. Kumbaga isipin mo pa, ganun. Square meter at 63,000 po ang cost of production nyo, dapat po okay na po ito sa 35 pesos per kilo. If 63,000 po. Lang, 35 per kilo, samantalang bilhin mo sa palengke. Kulang 200, umaabot ng 200, ganun. Kasi So, meron ka pa pong dyan eh. Meron So ka pa babayaran mo pala ng 35 pesos per kilo, yung aking produce. kung po. Opo, Kaya nga. base po kami sa production cost eh. Yes po. Kaya nalulugi ang mga farmers. Alam mo bang binili sa akin, Mr. Chair, 150 pesos per kilo. Masaya na ako dahil kumita naman ako ng konti. Mhm. Kaya pala namamatay ang mga farmers eh. Mali ka eh. Mali ka talaga. Mr. Chair, ang gusto ko sana tanungan natin ganito. Huling-huli, Biruin nyo mga kaibigan, napakalayo ng diferensya, 35 kilos. Bibilin nila, tapos sa kanila ibebenta ng 200. Meron bang ahensyang nagmo-monitor kung anong consumption ng ating mga mamamayan, halimbawa sa isang taon o kaya sa isang buwan? Meron, para alam natin, kasi kung hindi po natin alam kung magkano yung demand, ilan ang consumption, hindi natin alam kung anong dapat natin i-produce. Kanya nga magkakabali-bali ho. Mr. Chair, ito po yung industry situationer na binabanggit natin kanina. Madam Samala, ito po yun,
2011, yung base po ninyo is 94 million ang population natin. Per capita is 1.94. Hanggang dumating ang 2022, ang base nyo is 111 million. 2.3 ang per capita. Tingnan po ninyo, in 2018, ang demand natin is 247,538 metric tons. Ang total production, local and imported, 280,747 metric tons. Ang ating sufficiency level is 113%. Wala tayong problema sa supply. Sumunod 2019, 98%, pero konting-konti lang 2%, pero na-compensate na ng 113. 2020, 113% ang sufficiency level. Sobra po sa 100. 2021, 120% sufficiency level. 2022 last year, 120% ang sufficiency level. Bakit wala tayong sibuyas? Talagang mayroong hoarding, Mr. Chair. Ito, sarili nyo, ito yung sarili nyo, data ito, binigay nyo sa amin. Kapag ang isang bansa, 120% ang sufficiency level at wala yung commodity. Di ba mayroong hoarder? Miss Leia, tama ba ako? Kapag ka 120% ang record Natameme na sila lahat kay... Grabe. ng ating Ang galing ng kwan nito, ng utak ni Marcoleta. production, yung production ay mas mataas kaysa sa consumption. Talino. 120% ang sufficiency level. Nawawala ba ang commodity dapat? Dapat hindi, di ba? Dapat po talaga available ang supply. Yun. Bakit po wala? Kaya talagang merong hoarding. Ngayon, problema lang natin ngayon, alam naman ninyo kung nasaan eh. Kasi nga, minomonitor mo lang yung nag-import. Yung trader, hindi nyo minomonitor. Pero nagtataka naman ako, ba't alam nyo 120% ang sufficiency level? Pero wala yung commodity, Mr. Chair. Talagang tataas talaga. Nakapag-produce tayo, local and imported, pinagsama nila, mas malaki po ang ating production kaysa kailangan nating kainin. Although kino-question ko sa iyo, Grabe. sapagkat 111 million ang basis mo last year. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.